Hallelujah, hallelujah. Good morning my eternal families. Kumusta po muli kayo? Diyan, I hope na marami na naman po kayo. At mamamangha muli. No? Excited tayo na mamangha muli sa mensahe po ng ating makapangyarihang Diyos na banal. Hallelujah. Magsipag bukas po tayo bago po tayo umawit ng papurit pasasalamat at manalangin. Buksan nga po muna natin ang ating mga Biblia sa Psalm 136 verse 1. Sabi mo niya dyan, mag-thank you kay Lord kasi mabuti siya. Forever siya kung magmahal. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing to the Lord. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Kawitan natin siya ng papuri at pasasalamat. Give thanks to the Lord for His good, His love endures forever. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay.
kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. 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 Abba Father, thank you so much once again sa umagang ito, sa pagkakataong ito, sa oportunidad na ito, Panginoon, na kami po ay magpasalamat sa inyo, magpuri sa inyo, Panginoon, awitan ka, sambahin ka, Panginoon, pagsilbihan ka. Ama, salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Father God, salamat po sa inyo. Patuloy kaming magpapasalamat ng buong puso, Panginoon. Bibigay ng papuri, Panginoon. Magsamba sa iyo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, samahan muli kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, nang siyang mangusap sa amin upang mabuksan ng aming kaisipan, maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon. At sa pangunawang ito, Panginoon, kami po ay maibahagi namin, mai-apply po namin ang aming mga maririnig sa inyo sa umagang ito upang madala namin sa inyo, sa inyong paanan, ang mga tao, Panginoon, ang aming mga kapatid, una sa lahat, madala namin sila sa iyong paanan, Panginoon. At madala namin ang mga pamilya namin na hindi pa nakakilala sa iyo, sa iyong paanan, Panginoon, because this is your will, ito yung planong Panginoon sa amin. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa umagang ito. Mangusap ka sa amin, turuan mo po kami. Teach us, Lord, power us, fill us with your Holy Spirit. Salamat po, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming pag-aaral, pakikinig ng iyong salita sa umagang ito, ng punong-puno ng pag-asa, pagsamba, papuri, pasasalamat. Sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kumusta po kayo muli, Panginoon, mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa mga buhay ninyo. I believe marami po kayo ngayon dyan. Kagaya nung kahapon, no? Ugaliin na po natin ito, mga kapatid. This is our life. Kung hindi man po kayo makapunta, you can open your cell phones, no? Kung sabi nga po, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, ay marami pong dahilan. Hallelujah. Okay po, mga kapatid. So, without much ado, mabilis po yung oras. Ano po? Without much ado, let us read. Makipagbasa po tayo sa Colossians chapter 3 verse 15 and 16 sa page 271 po ng ating Bible po na Pinoy version. Makipagbasa po tayo. Sabi niya po diyan, hayaan yung kapayapaan na binigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin ninyo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaang ito, para magkaisa kayo sa iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. Sana mapuno ang buhay nyo ng salita ni Christ. Turuan at sabihan nyo ang isa't isa ng may buong karunungan. Kumanta kayo ng mga psalms, hymns at mga spiritual songs sa Diyos na may pasasalamat sa puso ninyo. So, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ano nga po ba yung pwede po nating matutunan po sa atin pong nabasa po? So, we call this how to live in harmony. Sabi nga po ni Paul dyan sa mga church po ng Colossae or Colossians, no?
Ito po yung kanyang encouragement sa mga unang churches, no? Nasabi niya po dyan, hayaan niyong ang kapayapaan na binigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin ninyo. So ano po yung para po nating matututunan po dyan, mga kapatid? Sabi niya po dyan, let peace rule in our hearts. Ang isa pong mauna po nating matututunan po dyan. Ano po? So, yan po sa 3:15, ano po? Let the peace of Christ rule in your hearts. Kapayapaan. Lagi po nating naririnig po yan. Ano? This is actually the message, one of the message of God sa atin, yung magkaroon po tayo ng peace. Kaya nga, peace be with you. Shalom. No? Double shalom pa nga po. Yan nga po yung lagi po nang naririnig in our benediction, and no? Parang paulit-ulit na lang, pero hanggang sa maunawaan po nga po natin. And this time, ito nga po yun, yung sa atin, parang we are the Church of Colossians, sinasabi sa atin ngayon na ito ang mangyari sa atin, na mapuno tayo ng kapayapaan ni Christ sa buhay po natin. Amen po, na despite of sabi ko kung yesterday, yung pinag-aralan po natin, yung facing trials, consequences, difficulties in our life, no? Magkaroon pa tayo ng kapayapaan, like yung parang may kaaway po tayo, no? Inaaway tayo, may chinichismis tayo, pinagbibintangan tayo, no? Wala tayong ginagawa, pero yung tao para tayong pinapatay, no? Sa kanilang ginagawa. So we can illustrate, makita natin yung kwento ni Saul at ni David, no? Si Saul nga po ay talagang pinagtatangkaan na patayin, no? Itong si David, pero nagkaroon na nga si David ng pagkakataon para patayin itong si Saul, pero ang naghari pa rin sa puso ni David ay ang kapayapaan ng Diyos, at yun ang nag-guide sa kanya, no? Para hindi mag-retaliate, hindi gumanti sa ginagawa nitong si Saul sa kanya. So same true with us, no? Pag may gumagawa sa atin ng hindi maganda, we don't retaliate. Sinasabi natin, Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya nga God loves, no, those people nga po. Although this is medyo malayo siya, pero di ba? We are a children of God, and as a children of God, tayo po yung gumagawa ng kapayapaan, no? Kahit na gumagawa tayo ng kapayapaan sa mga taong ito, no? So blessed are those who make peace. Yun nga, yung gumagawa po ng kapayapaan sa kapwa. So dito, yung illustrations po natin na hindi po tayo gumaganti because puno tayo ng kapayapaan sa puso. So wala na po sa atin bilang mananampalataya, bilang mga sumusunod, follower of Christ, disciple of Christ, wala na po sa atin yung yung gumaganti tayo, or sinusumpa natin yung tao. Binibless pa nga po natin, and we are still doing some solutions para magkaroon ng kapayapaan. Diba? Hindi lang tayo hindi lang tayo yung sa amin ng kapulisan, kasi sa amin parang kami, nandun lang kami to peace, pero ito gumagawa tayo ng kapayapaan, tayo mismo ang gumagawa ng kapayapaan because may kapayapaan tayo sa ating puso, no? So we should prioritize peace in our relationship lagi sa ating kapwa. So kahit na sa sitwasyon natin na ganyan, may problema tayo, may umaaway sa atin, yun po yung maghari ang kapayapaan po sa atin. Maghari ang kapayapaan ni Kristo sa atin. Amen po. So yan po yung sinabi po ni Paul, no? sa mga Church of Colossians. At ganun din naman po sa atin ngayon.
kung tayo po ay nakakaranas ngayon, I believe meron at meron po sa ating nakakaranas po yan at this moment in time. Amen po. So, kailangan punong-puno tayo ng kapayapaan. Pangalawa po na pwede po nating matutunan dyan dun sa sabi po yun, yung to which indeed you were called in one body and be thankful. Sabi niya po dyan, no? Magpasalamat. Lagi kayong magpasalamat. Sabi niya dyan, kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaan, sinabi nga po yun, para magkaisa tayo sa iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. Okay po? So, yun po yun. We cultivate gratitude in our lives. Napag-aralan na rin po natin yan yesterday. Di po ba? Yun po yung gagawin po natin despite of our struggles, our trials, nakukuha pa natin magpasalamat. Ito naman po, let us take the example din, yung story ng lepers in Luke, no? Chapter 17, no? Na yung 10 lepers na yon, nagitongin, isa lang yung bumalik. At yung nagpasalamat na yon, yung isang bumalik, nagkaroon siya ng mas intimate relationship sa Diyos kasi siya yung nagpasalamat eh. So, as believers of Christ, ganun tayo. So, maaring may mga believers pa siguro sa atin nagsasabi na believers sila, mga Christian sila, disciples sila, yung kung anong tawag niya sa sarili nila, no? Hindi sila nagpapasalamat, hindi sila mapagpasalamat, kaya hindi sila nagpapatuloy. So, medyo nagbabackslide sila, parang ganon. So, minsan, makikita mo, yung sabi ni Sister Divine, lulubog lilitaw. No? Kasi, pag blessing, salamat. Pag hindi blessing, pag may problema, wala nang salamat. So, ganun po. Kaya nga, pag inuugali natin na mga mananampalataya sa Panginoon, ugali na natin na magpasalamat in any circumstances, nagiging mas lumalalim tayo sa Panginoon. Intimate relationship. Kaya nga yung faith natin lumalago. Amen? Yesterday sabi ko, malaki, sabi ko nakaganyan ako, ano. So ang ibig ko po sabihin nun, kasing liit ng mustasa ang faith natin, we can move mountains. So yun po, no? Kailangan nating mapagpasalamat in any circumstances. Yesterday nga po yung natutunan po natin, no? In any circumstances, tayo po ay give our cast our cares to God, we pray, and then give thanks to the Lord in any circumstances. Amen po. Hallelujah, hallelujah. So, kailangan po mag-reflect sa atin yung blessing ng Lord, yung pasasalamat natin in every situation. Haging salamat sa Diyos, no? Minsan, nagkakamali po tayo, salamat kay ganito, salamat kay ganito. So, ang pinakamagandang natin pag nagkikipag-usap tayo or nagbibigay tayo ng testimony, salamat sa Diyos sa buhay ni. No, hindi tayo kasi the glory will receive by someone kung yun ang siyang pinapasalamatan mo. Kaya nga ibabalik natin yung pasasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa buhay ni. Ganun po yun. So ginagamit lang po tayo as vessel of blessings. So hindi tayo talaga yun kasi we give back all the honor, glory, and thanksgiving to God, sabi nga po. So, hindi, ganun tayo magsalita ngayon. I'm teaching now. I'm teaching and preaching po ito. Teaching and preaching. So, pag nagpapasalamat tayo sa tao, we address it to God. Salamat sa Diyos sa buhay ni. Amen po? Hallelujah, hallelujah. So, pangatlo po na pwede po nating matutunan po dito, doon sa 16 po, sabi niya po dyan, sana mapuno ang buhay nyo ng salita ni Christ. Let the word of Christ dwell richly in our hearts. Let the word Christ dwell richly in us. No? Sabi ni Paul. Amen po. So,
gaya po ng mga Bereans na nabasa po natin in Acts, no? Napasadahan na po natin yan. Kaya nandito na nga po tayo ngayon sa Colossians after ng Philippians. Amen po. And then, di po ba? And then before the Philippians is the Ephesians, and before the Ephesians is the Galatians. Patras na po, di ba? Then Corinthians, di ba? 2 Corinthians, 1 Corinthians, and then Acts, di ba? So napasadahan na po natin yan. So sabi po doon sa mga Bereans, they diligently examine the scriptures, di ba? So their commitment to God's word lead them to a deeper understanding and strengthen their faith. See? So, kailangan punuin natin. So, we are on the right track. May day and night devotion tayo. Bukod pa doon, mayroon tayong growth group, may equipping, no? May Bible study pa tayo as we study the Word of God, yung day and night devotion natin personally. Meron tayong growth group, meron tayong equipping. Ang pinakamaganda rito, yung mga narinig natin, ina-apply natin ngayon outside sa evangelism when we talk to the unbelievers. So, naano po tayo, na-enhance, no? Nag-grow tayo in that manner. Amen po. We are growing. Nag-grow yung faith natin. Kasi, pag nababasa mo lang yan, nakikinig ka lang, mga ganun, no? Maaring maalala mo, pero pag hindi mo yun in-apply sa buhay mo, na hindi mo yun na-share sa iba, nakakalimutan mo siya. Pwede mo siyang makalimutan. Pero pag dire-diretso yun, after you hear this message, then you apply it in your life, and then you share it to others, na nagiging way of life mo na siya, na isa sa buhay mo na. And actually, that is, yun nga, yung call sa atin bilang mananampalataya nga, diba? This is our call as a believer. Kailangan yun makita sa buhay natin. Amen po? So, we engage with the scriptures daily. Yung ginagawa natin. So, we are on the right track. Meron tayong parang Bible study personally on yourself kasi ito na nga, di ba? Tapos na tayo. Nangyari na natapos natin inayin. Malapit na tayo muli. This year, matatapos natin ang Bible. So, patuloy yung pag-aaral natin and nagiging yung God now allows our life, no, na ma-shape po yung ating thought with His words. At naikokon natin ito, na i-apply natin in our actions. So, na-i-apply po natin yung nailalagay sa isip natin, nasi-shape na siya sa utak natin. Nasi-shape na, and after shaping it, nandyan na siya, na isa sa puso na natin siya. Hindi siya memorize actually kasi ipinapaalala nga po ng banal na espiritu yan. No? Habang nagsasalita ka, remember mo yung lagi mong binabasa at nabiditate mo talaga, laging lumalabas yun sa bibig mo. Napupuno ka ng banal na espiritu at that time. No? Punong-puno ka ng salita niya. Amen po? So, that's it. So, kailangan po sa atin na mga mananampalataya na we should live in harmony of these things, no? Na magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, mapuno tayo ng kapayapaan sa puso natin, mapuno tayo ng kasasalamat sa puso natin, at mapuno tayo ng salita ng Diyos sa puso at isip natin. Amen po. So, that is our call as believers, as chosen people of God. Na yun nga po yung ating always dinideclare po natin. Kasama na po tayo dyan spiritually. In the Bible, hindi naman po talaga yung tayong pinag-uusapan dyan Israelites, pinag-uusapan dyan, the Jews, Gentiles. So, doon tayo sa Gentiles. Pero yun na nga po, kasama na nga po tayo sa grasya ng Panginoon. No? Pag-ibig, kasama na po tayo. Kaya nga ina-apply natin personally in our life ano yung nababasa natin ngayon sa banal na Biblia. So, this is our life, mga kapatid. Magpatuloy tayo,
mapuno tayo ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesus sa puso natin. Mapuno tayo ng pasasalamat, gratitude, of whatever, no? Circumstances that we have. Kasi kung medyo may bitterness ka, resentment in your heart, mga kapatid, that will be your pitfall. That will lead you to turn back. Babalik ka sa dati, mga kapatid. So, this is our life, mga kapatid. Ito na yung buhay natin. Wag na po tayong titingin, aliwat kanan. Focus na lang po tayo sa Panginoong Hesus. Amen po. So, this is a challenge for us to embrace peace and cultivate gratitude and immerse ourselves in God's Word. So, ito na yung gagawin natin to build the kingdom of God and advance His kingdom. Let us commit to live out these principles once again. Amen po. Ito na yung prinsipyo na nilalagay natin sa sa buhay natin. Gone are the days na iba yung pagtanggap natin sa pagsubok sa buhay natin ngayon. Amen po. So, purihin ng Diyos at pasalamatan po natin siya. Sambahin natin siya, no? Sa kanyang kabutihan sa atin araw-araw at maranasan natin ang sobrang kabaitan niya araw-araw sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. So, tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Abba Father, once again, maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon, na again, this is a reminder for us na mapuno kami ng kapayapaan sa aming puso, mapuno kami ng pasasalamat sa aming mga puso, whatever circumstances we face, we experience in our life, Lord God. Mapuno kami ng kapayapaan at pasasalamat. At patuloy, Panginoon, na punuin mo kami ng iyong salita sa pamamagitan ng mga activities namin, yung devotions namin, day and night devotions namin, yung mga Bible study namin, yung growth group namin, yung equipping namin, Panginoon, and most of all, yung ginagawa namin paghahayo, Lord God, the evangelism that we are doing, Lord God. And in this manner, Lord God, ay lumalalim kami sa pagkakilala sa iyo at nagagawa namin ang kalooban mo, Panginoon. Mag-share lang kami ng mag-share of your good news of your salvation, Panginoon. Makita sa amin itong kapayapaan, itong punong-puno ng pasasalamat na puso ngayon. Mapuno kami ng iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat at patuloy ang mga anak mo, Panginoon, in Emmanuel Church na magpalalim sa iyo, Panginoon. Patuloy mong punuin ng iyong banal na espiritu na siyang tutulong sa amin, Panginoon. Hindi namin ito magagawa in our own, Lord God. Hindi namin ito magagawa. Apart from you, we cannot do these things, Father God. Kaya kailangan namin ang banal na espiritu na ipinangako mo sa amin. At patuloy siyang maghari sa amin sa buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat at binabalik namin sa inyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat at pagdakila. Sa tanging pangalan niyo lamang, Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen and amen and amen. Hallelujah. Papakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, shalom everyone. Thank God. Patuloy po tayo. Magkita muli tayo itong Sunday. So, prepare ourselves kasi this communion po natin. Marami po sana po tayong mahayo at ma-invite in our church and nakikita po natin na ang Diyos ay kumikilos po sa buhay natin at kumikilos siya na ginagamit tayo upang maligtas ang iba.
Amen po. So, God bless you all. Isang mapagpalang umaga sa atin. Shalom, 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 my eternal family. God bless.